Good day mga riders, sa pag-usapan naman natin ang pinaka-latest color variant na pwede natin pagpilian sa lineup ng King of Underbone ni Suzuki, ang Suzuki Rider R150 Carb Type, at ito ang Metallic Triton Blue. Ito ang pinaka-latest color variant na pwede natin pagpilian ngayong taon 2024. Matagal rin naglabas ang Suzuki ng bagong kulay na kulay blue, at ang huli nilang nilabas na kulay blue ay noon pang 2020. Ito ang Easy Star Edition, at ngayon lang ulit sila nag-release ng bagong design at kulay ng Rider Carb at Metallic Triton Blue naman ito na match naman kanyang decal design sa 2023 model na Rider Carb. At ayun nga lang, sa dami ng pagbabago, decal graphics at kulay lang talaga ang nagbabago. Pero ang specs and features ay ganun pa rin sa unang release nito. At kahit may fuel injected version na ito na Rider FI, ay patuloy pa rin ang pagproduksyon ng Suzuki sa Rider Carb. At isa pa rin ito sa pinakamabentang underbone bikes sa Pilipinas. At dahil sa malakas na makina ay kaya pa rin makipagsabayan sa mga bagong modelo na may advanced features at specs. At kung balak mo bumili ng ganitong motor, alamin naman natin kung ano nga ba ang specs at features ng motor na ito. Unahin na nga natin ang malakas nitong makina na ng Rider R150 ay mayroon itong 4-stroke, oil-cooled, 4 valves, dual overhead cam, single cylinder, at may bore and stroke naman ito na 62.0mm by 48.8mm. At may engine displacement naman ito na 147.3cc. At kaya naman umabot ang maximum power nito sa 11.5 kW at 9,500 RPM. At may maximum torque naman ito na 12.4 Nm at 8,500 RPM. Ang fuel system naman ito ay gumagamit pa rin ito ng traditional carburetor engine. At may fuel consumption naman na 38 to 42 km per liter. Pero nakadepende pa rin yun guys sa road condition at sa bigat ng rider. Kaya na rin mabibitin sa speed nito na meron itong 6-speed manual constant niche. May fuel tank capacity naman ito na 4.2 liter gasoline engine. Punta naman tayo sa features nito. Ang headlight pala ay gumagamit pa rin ito ng halogen bulb type, at bulb type rin ang kanyang turn signal light dito sa kanyang harapan. Ganun pa man, napaka-visible rin naman ito sa gabi. At din sa kanyang taillight, gumagamit pa rin ito ng bulb type, at napakaganda rin ng design dahil sharp edges ito at round sporty looks design. At ang kagandahan pa dito ay built-in ang kanyang signal light dito sa likuran, kaya makakaiwas ka talaga sa pagkasagi o pagkaputol ng iyong signal light. Pagdating naman sa kanyang suspension sa harapan, gumagamit pa rin ito ng telescopic fork, at dito naman sa likuran niya ay meron itong single monoshock swing arm chain drive. Pagdating naman sa braking system ng motor na ito, meron tayong wavy design na malaking rotor disc dito sa kanyang unahan na merong dual piston caliper hydraulic disc. At sa likuran rin ay gumagamit na rin ito na design disc brakes at single piston caliper naman ang gamit. Kahit wala pa rin itong ABS, napakaganda pa rin naman ng kanyang braking system dahil sa malalaki nitong rotor disc. Pagdating sa size ng gulong niya sa unahan, meron itong size sa 7090 by 17, 38P tubeless, at sa likuran meron itong size na 8090 by 17, 44P at tubeless rin. At di ka na rin mapapaya sa ganda ng tunog ng kanyang muffler na mas malakas kaysa sa FI, kaya kadamihan pinapalitan nila ng pang Rider Carb ang kanilang mga tambutso. Pag ito ang dumaan, malalaman mo talaga na Rider Carb dahil tunog lata ang tambutso nito. Naman tayo sa unahan, ang panel gauge pala ng motor na ito ay gumagamit ng dalawa, digital at analog. Pagdating naman sa starting system nito, ang motor nito gumagamit pa rin ng shutter key, pero pwede mo na siya may lock para sa malilikot na kamay, at kung maubusan ka man ng battery ay may second option ka para paanda rin ito dahil meron na rin itong kickstarter for emergency purposes. Mga switches naman, sa kabila meron tayong electric start, sa kabila meron tayong high and low, meron tayong turn signal light at busina. At suddenly wala na itong patayan ng ilaw, unlike sa mga unang modelo nito na merong patayan ng ilaw. So sa mga bago ngayon ay wala ka na makita merong patayan ng ilaw. Kaya kung mag-start na yung motor ay iilaw na rin ang kanyang headlight. At pagdating naman sa looks at design, ganun pa rin naman, napaka-sporty, aggressive looks, at napakagwapo pa rin talaga ng Rider Carb dahil ang talagang design niya ay pang aerodynamics talaga. At hindi rin ito nawawala sa mga drag race at sa mga motor show. Sa mga color variant na pwede nating pagpilian ngayong 2024, meron tayong tatlong pagpipilian: Titan Black, Celebration Red, at ang yung pinakabago nila na Black Metallic Triton Blue. Para naman sa presyo ay sobrang nagtaas na ito ngayong taong 2024 na umabot na sa 106,900 pesos. So grabe talaga ang tinaas ng motor nito, lalo na yung isa nitong version na FI. Kahit walang dinagdag sa specs and features ay patuloy pa rin ang pagtaas ng presyo nito. Kaya mga ka-rider, sulit pa rin kaya ang Rider Carb hanggang ngayon? At tama lang ba na itaas ang presyo nito kahit walang nadagdag na specs and features na makikita natin sa motor na ito? Kaya pwede kayo mag-comment dyan sa baba kung ano yung opinion para
para sa video natin ngayon. At huwag niyo kalimutang mag-subscribe at paki-follow na rin ako sa aking Facebook page para lagi kayong updated sa ating mga bagong videos na ilalabas ko sa aking YouTube channel at sa aking Facebook page. Muli, maraming salamat sa inyong panonood. Para sa susunod na video, abangan.